Sige, tayo magkonting exercise at medyo nakakaantok ang init. So, ang gagawin natin, papalakpak tayo ng 3 beses. 1, 2, 3. And then, alam na, power. Alam na, di Dave, ano. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Power. Ayun, isa pa. Galing ni Ate Au, powerful. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Power, ayun. Talagang hindi inaantok, ano. Baling init na ngayon dito sa Lokban, ba? Summer na. Okay, sino po dito ang ramdam na ramdam niya sa buong buwan ay siya may power? Kilikili power. Pero seryoso po, talagang kakatuwa at tayo binigyan ng Lord ng power that works. At share lang po namin, sino po dito yung mga umaten ng leadership camp? Ayan, sina Mami Au. Sino pa ba? At mga nasa pang-umaga yung umaten. At talagang power yung mga yan eh. Yung mga Boonie Girls. Nanalo po ang J1 Quezon sa Campers Night. Dahil sila yung mga talaga namang, sayang, pag pumaten po kayo para matunghayan nyo yung ganong mga palabas. Amen. So, yan. May mga tao daw po na ang lakas ng power sa labas. Kumbaga, titingnan mo, powerful siya, pero sa loob pala ay wala. Walang power. Yung parang walang gana, parang pagod. Don't get me wrong po. Normal pong mapagod. Talaga namang tayo hindi robot. Napapagod din tayo mga tao. Pero meron po kasing pagod na at the end of the day, yung fulfilled ka. Amen? May mga taong may trabaho, may achievements, may maayos na relationships, madaming kaibigan, pero parang may kulang pa rin. To be honest po, may mga panahon na kahit tayo ganito ang nararanasan. Kahit may mga ginagawa tayo, may mga responsibilities tayo. Minsan bakit kaya parang may kulang? Sino po naka-experience ito? Parang ako lang. Kaya kailangan natin pag-usapan ang power to live on fire. Sabihin mo sa katabi mo, power to live on fire. Ay, parang walang power. Inaantok talaga. Power. Sige, sabi mo, power to live on fire. Paano po ba mabuhay ng may tunay na sigla? May tunay na passion, may purpose. Yung di lang tayo physically buhay. Pero buhay din tayo spiritually. Kasi hindi po bagay sa atin na mag-exist lang. Hindi sa atin design ng Lord na mabuhay lang tayo dito. He wants us to truly live. Sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Pero anong sabi ni Jesus? I have come that we may have life. So sabi sa verse, hindi lang tayo basta gusto ni Lord na magkaroon ng buhay. Anong next? Have it to the full. Amen? Gusto ng Lord na mabuhay tayo ng talagang hindi full sa tiyan, talagang full na full ang ating puso at talagang masiglang masigla. Pero una, tayo po yung magpapa-assess, magpapa-examine tayo sa Holy Spirit. Sino pong ready? Yung sino dito kumbaga dito sa mga 3 senyales na ito, malalaman natin that our fire is dying. Number 1, you wake up with no joy. Yan. Feeling mo ay routine na. Lahat ng bagay. May mga panahon na, gigising ka, gumagalaw ka naman. Sige nga, galaw nga po tayo para malaman kung na-stroke na. Taas ang parehong kamay. Taas. Titingnan natin, baka na-stroke na eh. Yan naman ginagawa ko sa pasyente ko. Taas ang kanang paa. Yung iba na-stroke na talaga, hindi na nagagalaw. Kaliwang paa. Smile. Titingnan kung ngiwi. Saan na? Hindi, walang na-stroke. Very good. I-check ko kayo lagi pag ako magtuturo dito. Kasi alam siguro ito ni Francine, number 4 na kinamamatay dito sa Lokban na stroke. Pangunay, atake sa puso. Dahil pumipirma ako ng death certificate kaya nalalaman ko. So yan, kaya check ko kayo ha. Ayan, nasa na tayo. May mga panahon na gumagalaw ka, pasok ka sa school, sa work, ginagawa mo yung mga responsibilities mo sa buhay bilang nanay, tatay. Pero yung parang walang sigla yung puso mo. Yung parang autopilot ka na lang. Sino po nakakaalam nung car na automatic? Meron ganun?
Kasi nalaman ko to dun sa, kumbaga parang inspiration ko na doktor, isa siyang specialist sa brain. Ay, ang kotse daw niya, ay ganire. Pagka-uwi niya, galing duty, itatype niya lang yung lugar kung saan siya pupunta. Halimbawa, Lokban, Quezon. Tapos tutulog na siya. Wala siyang driver po ha. Magdadrive yung sasakyan para sa kanya. Sinong gusto nun? Ay, ako'y natatakot sa gano'n. Baka kung saan ka dalhin. Hindi, pero si Rose, meron po bang ganun, Ma'am Rachel? Kwento kasi yun ay mayaman kaya may pambili ng ganun. So, nasa na? Automatic. Minsan sa buhay natin parang automatic na magtututbrush. Di ba hindi naman natin pinag-iisipan magtutbrush? Hindi naman Sino nag-iisip ako magtututbrush o hindi? Magtutbrush ho kayo 2 times a day. Biglang seseguin na naman ng medical Kasi tama ba, Doc Eunice? Ang dental hygiene is connected sa heart health. Pag ang iyong, dami kong segue. Pag ang iyong ngipin ay bulok, ay pwede yung maapekto sa heart. Magtututbrush na yan. So, automatic. Nagtututbrush tayo, hindi natin pinag-iisipan, naliligo. Pero minsan pag sa Lokban, pag sobrang lamig, pag-iisipan mo pa. Kumbaga ay, minsan sa buhay natin, nagiging automatic na lang, autopilot. Yung parang sa sobrang routine na ng buhay mo, parang di mo na alam, nanghihina ka na, nalulungkot ka na. Amen? Kaya nga po sabi ni David dito, wait lang, tumalon. Pero kahit na naka-autopilot ka, hindi po ibig sabihin ito na tamad ka. Hindi ibig sabihin masama kang tao. Baka senyalis lang na napapagod na yung puso mo. Sabi nga ni David sa Psalms 51 verse 12, "Restore to me the joy of your salvation." Si David po ay isang tao sa Bible na malapit sa Diyos. Kumbaga tinuring siya naman after God's own heart. Pero nasabi niya to, restore to me the joy of your salvation. Hindi po niya sinabing restore to me my money, restore to me my kingdom, restore to me my title. Ang hiningi po niya ay joy. Sino pong gusto ng joy? Wala, ayaw niyo, di wag na. Dito na. Sinong gusto ng joy? Amen. Lahat tayo gusto yan. Kasi hindi magandang pang sabon ang ibang brand Naisingit na naman Hindi nga, tunay po, bilang naghuhugas ng pinggan. Parang di ko type yung mga hindi joy. Oo nga. Hindi po nagpa-promote, wala namang bayad sa akin yung joy. So, kailangan natin ng joy. Restore to us, Lord, our joy. Katulad po ni Martha, sa Bible, sino nakakilala kay Martha? Amen. Si Martha, busy siyang mag-serve. Gumagawa naman siya ng mga tama, aktibo siya. Napaka-useful niya. Pero ito nangyari, stress. Troubled ang heart. Pwede po palang ganun, na nagpa-function ka. Gumagana ka pero walang gana. Marami pong taong ganyan ngayon. Yung productive pero ubos. Active pero totoo, burnout. Present physically, pero absent emotionally. Naranasan niyo pong yung ganun? Yung nakatingin ka lang doon sa preacher tapos may iniisip kang iba? Iniisip niyo yung hugasin niyo, Joke lang. Naalala niyo yung joy ay, ako'y mabenta ka na, Ate Mavik. Yan, yung may libre po kayong check-up. Joke lang. Ginigisan ko lang po kayo, ha? May term po dyan pagdating sa mental health. Sa mga nakakaalam sa usapang mental health, yung word na yan ay presenteeism. Sige, flash natin next slide. Sabi sa statistics, 89%, next slide tayo, 89% ng burnout-related cause of companies are from presenteeism. Ano ba yun? Yun yung tawag sa pagpasok sa trabaho, kahit may sakit o burnout ka na, at mas nakakasira po pala yun sa productivity natin kaysa sa pag-absent. Amen? Sabi pa sa statistics, 66% ng mga workers sa buong mundo ay nag-report na burned out in 2025 to 2026.
Yung ibig sabihin ng presenteeism, yung mga nandyan ka lang. Nandyan ka, pero hindi ka makapag-focus or drained ka na. Bakit ko po ito sinasabi? Ni mga percent na yan, Google nyo po, makikita nyo yung articles na yan. Kumbaga ay, sinabi ko si David, humingi ng joy kay Lord. Sinabi ko si Martha. Ibig sabihin may biblical basis at statistically, real talk lang po nangyayari sa totoong buhay. Amen? Hindi po natin kailangang i-deny. Harapin natin, aminin natin sa Lord. Kasi the more po na sinasabi natin, nagiging vocal tayo sa Lord sa nararamdaman natin, nilalapit natin yung sa Lord. Sinasabi mo kay Lord, like David, Lord, restore to me the joy of my salvation. Mas kaya kang tulungan ng Diyos. Amen? Kasi po, mamaya pag-uusapan natin, mas mahirap yung tulungan yung taong ayaw magpatulong. Sinong agree doon? Amen? Like and subscribe. Okay lang po ba kayo? Baka presenteeism lang kayo, ha? Present pero absent yung utak. Joke lang po, ha? Joke. Baka magalit kayo sa akin. I wanna tell you, minsan, di mo pala kailangan na mas marami kang ginagawa para matabunan yung lungkot mo. Ako, naranasan ko yun eh. Pag ako'y nalulungkot, magwawalis ako na magwawalis. Yes, Shara. Hindi ako naglalaba, yung asawa ko naglalaba. Hugas ng hugas. Kung ano-anong ginagawa para lang di ka malungkot. Pero hindi pala yun ang kailangan. Ang kailangan ay ang presence ng Lord. Dahil siya mag-restore ng joy natin. Amen? Number 2, you feel empty even after success. Makinig po kayo mabuti kasi mabilis lang po magturo. May mga tao na nakuha na ang gusto nila, trabaho, promotion, negosyo, pera, pahingi naman pera, recognition, may jowa na, asawa. Narating na yung mga goals. Kumbaga daig pa si Daniel Padilla. Sinong kakanta? Nasa iyo na ang lahat. Yeah. Ay di wow. Sana all Pero pagkatapos mo na makuha yung mga goals mo, may tanong pa rin sa loob mo na, ito na ba talaga to? Parang, Shara, ang dami ng pera. Ito na ba talaga to? Ang dami mo nang na-achieve, pero ito na ba talaga? At marahil may time sa buhay natin na nasasabi natin, pag nakuha ko tong work na to, sasaya na ako. Pag na-promote na ako, okay na ako. Pag yumaman na ako, sobrang saya ko na. Pag napansin ako ng tao, fulfilled na ako. Pag dumami ang life group ko, super proud na ako. Pag naging okay yung ministry ko, magiging fulfilled na. Pero marirealize mo, pag tagal-tagal, pag ganyan ang mindset natin, after mo ma-achieve ang goals mo, minsan may bagong emptiness. Amen? Possible po pala yun na kahit successful ka sa paningin ng tao, pero deep inside empty. No? Isang example po sa Bible ay si Solomon. Sino nakakilala kay Solomon? Matalinong tao, lahat nasa kanya na. Siya na yata yung pinakamaraming meron nung unang panahon. Kasi marami siyang projects, marami siyang na-achieve, influential na tao, powerful. Kumbaga talagang nasa kanya na lahat. Pero sinabi niya, na siya, halos end of life na niya to, sinabi niya sa Ecclesiastes 2 verse 11, "Yet when I surveyed all that my hands had done," yan, tinitingnan daw niya lahat ng mga ginawa niya, pinaghirapan niya. Anong sabi niya? Everything was meaningless. Chasing after the wind. Nothing was gained under the sun. Everything is meaningless pala. Ay di pastora, pwede palang wala na lang gawin, tambay na lang tayo. Hingi na lang tayo, kagaya ng mga nandun sa gitna. Hindi po yun ang ibig ko sabihin, ha? Wala. Hindi ibig sabihin ganito. Hindi mahalaga ang trabaho o success or even ang mga ginagawa mo dito sa church. Na mga activities, mga ginagawa mo sa family mo. Ang ibig ko sabihin lang is kapag doon mo hinanap ang ultimate fulfillment mo, mabibitin ka. Amen? Agree? Like, subscribe.
Mabenta ako kay Tita Au. Thank you po, Tita Au. Bakit? Dahil may parte sa puso natin, hindi kayang punuan ng mga titles, medals, ano pa, trophies, mga temporary things. Alam mo naman kung sino makakapuno sa'yo. Tanong mo sa katabi mo, sino? Anong sagot? Ha? Si Jesus, ano? Amen. Ang makakapuno lang sa atin ay si Jesus. Number 3. So, assess nyo yung sarili nyo kung meron kayo nito. Check, check, check. Number 3, you look strong outside, but cold inside. May mga tao na mukhang okay sa labas. Yun nga, kagaya ng sinasabi ko, active, productive, lahat na. Respected, madaming ginagawa. Pero sa loob pala, unti-unting lumalamig ang puso. May example na naman tayo sa Bible, si King Jehu. Sino kakarinig kay King Jehu? Sino pong nagde-devotion nung binibigay ni Jeno na devotion guide sa GC? Kasi kung gina-guide nyo yun, malamang nabasa nyo to last week. Kasi yun yung nakaschedule last week eh. So, si King Jehu sa 2 Kings chapter 10, winash out niya lahat ng may kinalaman kay Baal. Sa pag-worship kay Baal, ganun siya ka-dedicated sa Lord. Sabi sa verse 28, so Jehu destroyed Baal worship in Israel. At sinabi pa ni Lord sa verse 30, because you have done well in accomplishing what is right in my eyes. Si Lord na mismong nagsabi, you have done well. Pero next verse agad, verse 31, kaya nung na-devotion ko to, ang title ko, Sayang. Basahin natin verse 1. Yet Jehu was not careful to keep the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart. Bakit po sayang? Kasi si King Jehu, nag-start siya na strong, matapang, matinding ginamit ng Lord. Pero sabi, he was not careful to keep the law of the Lord with all his heart. Ibig sabihin, kahit pala matindi ang galawan natin, pwede palang hindi buo ang puso. Mukhang matapang, pero broken pala. Possible pala na active, may motion. Sige, galaw-galaw ulit, baka ma-stroke ay. Pwede palang may motion, pero walang devotion. Boom. Sa simula lang matindi, pero sa huli lumalamig na. Okay pa po ba kayo? Nagagalit na yata kayo sa akin. Ay. Mamaya, mas magagalit kayo sa akin. Joke lang po. Nasa na tayo? Kaya dito mo matututunan na hindi lahat ng gumagalaw ay nag-aapoy. Kaya ang tanong pala dapat ay, hindi may ginagawa ka ba? Kundi ang tanong ay, nasa ng puso mo? Kamusta ang puso mo? Sige, tanong mo nga sa katabi mo, kamusta puso mo? So if tingin mo, meron ka nitong mga signs and symptoms na ito, anong treatment niya? Usapang medical. Naisingit lagi Pasensya na kayo lang talagang alam ko ay. Bukod sa Bible ay puro ganon. Wala akong alam sa TikTok. Yes, siya. Pero may TikTok account. Hindi, joke lang po. Ginigising ko lang talaga kayo. Ako effort na ditong mag-joke, ay tumawa naman kayo. Ay, hindi ko pala nabanggit si Revelor na po nasa General Luna. Kaya akong pumalit sa kanya. Nasa na? So, anong treatment? Ano pong gagawin natin? How to have the power to live on fire? Or kung on fire ka, how to maintain it? Number 1, connect to the source of power. Hindi ko napapaalis yung main plug kasi sabi kanina ay matagal daw mabuhay. Pag inalis natin yung main plug. Imagine niyo na lang, wala tayong power. Hindi tayo nakasaksak sa main plug. Sarado ang kontador. Tama po ba? Engineer, kontador yun, yung ganun. Anong English nun? Breaker. Kunwari, sara ang breaker. Rinig kaya ako dun? Rinig niyo po ako? Rinig? Ano mas may power? Ito or ito? Ito. May mic. Imagine nyo, hindi tayo nakasaksak hindi nakasara ang kontador. Hindi masyadong powerful, hindi nyo masyadong rinig. Amen? Pero pag nakasaksak ka sa kontador, power. Ano mas Power? Mas malakas
talaga pag ano, no? Pag nakasaksak sa kontador. Kunwari na lang, pinapatay natin yung kontador. Hindi trabaho, hindi pera, relasyon, even mga ginagawa mo dito sa church, sa ministry, ang tunay na source ng buhay. Sino ang ating main source? Si Lord. Di ba kanina, pinag-uusapan natin si Martha. Abalang-abala, no? Abalang-abala sa mga gawain, maraming talagang pinagkakaabalan. Pero meron pong isang Mary. Sino kilala kay Mary? Yung kapatid ni Martha. Sige, basahin natin. Luke chapter 10, verse 39 to 40. She had a sister named Mary. Anong ginawa ni Mary? Mary sat at the Lord's feet and listened to Him talk. Pero sabi ni Martha, parang siya naiinis. No? Sabi niya kay Lord, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Kumbaga sinasabi niya kay Lord, Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Ako nang gumagawa, solo na akong gumagawa dito. Pero ito sabi ng Lord, Martha, Martha, palitan nyo na lang ng pangalan nyo. Nato, joke lang. Sorry po. Basta palitan nyo na lang. O, sige, para walang talo. Krista. You worry and fuss about a lot of things. There's only one thing you need. Mary has made the right choice and that one thing will not be taken away from her. Meron pong isang Martha. Meron isang Mary who chose to connect to the source of life. Si Mary, naupo sa paanan ni Jesus at nakinig. So, ang mapapayo ko sa ating lahat, be a Mary. Not just a Martha. Hindi naman po pinagalitan ni Jesus si Martha dahil nagsiserve siya. Hindi po yun Okay po mag-serve. Pero ang tinama ng Lord ay yung worried and distracted heart niya. Amen? Maaring minsan nagiging Martha mode tayo Tayo laging busy, laging pagod, laging may ginagawa. Pero hindi namamalayan ay spiritually dry na pala. Pero mariremind po tayo sa buhay ni Mary na, ito, big words natin, bago ang serbisyo, piliin ang presensya. Bago ang pag-aabala, piliin ang relasyong mahalaga. We are being reminded na before our duties sa kingdom ng Lord, before our duties sa bahay, sa school, sa trabaho natin, let us choose our devotion to Him. Amen? Kasi hindi mo kayang manatiling on fire if you are always working for God but not sitting with God. Nagets niyo yung point ko? You're always working for God pero hindi mo inuupa ng Diyos. Pwede pala yun. Pero nagiging Martha kapag ganun. Hindi ko po sinasabing wag magtrabaho Inuulit-ulit ko to baka kasi ma-misinterpret niyo ako Kumbaga hindi ko sinasabing magpakatamad-tamad na tayo. Ang point ko po ay hindi po sapat na puno yung schedule natin tapos empty naman yung puso natin. Huwag ka lang maging Martha. Be filled like Mary. Pero ito para mas magets natin kasi baka ma-misinterpret nyo ulit, Be a Mary before you become a Martha. Because service is good. Ang mag-serve para sa Lord, para sa ibang tao, ay napaka-good talaga. Pero we need to be a Mary first. Upuan muna natin ang ating source. Walang iba kundi si Jesus. Kailangan nating i-plug ang sarili natin sa kontador. Kasi pag hindi ka connected, walang power. Power? Di ba mas malakas talaga pag may power talaga pag connected ka. Pero hindi sapat na basta connected. Number 2, stay connected daily. Yan, example ko na po ito last preaching ko. Tayo po'y parang isang battery ng laptop. Kahit gaano kaganda ang laptop, kahit gaano pa yun kamahal, kahit gaano katindi ang specs niyan, gaano kabilis, pag di mo chinarge ang laptop, ano mangyayari? Malolobat. Tama po, Wala pa ako nakitang laptop na hindi chinarge ng 1 linggo,
Tama, wala namang ganun laptop, ano? Yung isang beses mo lang siya i-charge sa isang linggo. Tapos araw-araw mong gagamitin. Parang wala pong nakitang ganun. Tama ba, engineer? Wala, no? Wala akong ganung alam. Wala pong ganung laptop na isang beses lang sa isang linggo i-charge. Ano, ganun din po tayo. Kahit talented ka, matalino ka, kahit strong ka, kahit mabait ka, kapag hindi ka regularly connected sa Lord, maubos ka. Amen? Hindi po tayo design na once a week lang tayo nag-charge. Ano na, once a week, every Sunday lang, okay na. Araw-araw po natin kailangan ng Diyos. Kasi pag ganito pong ginawa natin, let's say, sige, wow, on fire, tumanggap ng word from the Lord every Sunday. Monday, okay ka pa. Tuesday, medyo nababawasan na yung charge mo. Hanggang Wednesday, ubos na. Amen? Okay po ba kayo? Hindi po enough yung past encounter mo sa Lord sa present battle mo. Kumbaga, sa pag-charge mo ngayong Sunday, yung pag-connect mo sa Lord ngayon, hindi po yan sasapat para sa magiging burden natin kinabukasan or sa mga susunod na araw. So ano po yung mga practical ways on how to stay connected daily sa ating source? Pagising sa umaga, short prayer agad. Pagkagising sa umaga, before social media, kahit one verse lang. Worship habang nagluluto, habang nagdadrive ng iyong automatic car. Yashara na. Talk to God throughout the day and before you sleep. Simpleng-simple lang po. Hindi po natin kailangang mahaba agad. Kung ikaw ngayon ay nagsisimula pa lang sa pagkilala sa Lord, hindi po ito pahabaan. Mas mahalaga po yung consistency over intensity. Especially, minsan kasi ganito eh. Ewan ko, siguro ito nararanasan ko na minsan gusto natin intense. Amen? Okay naman talaga maging intense. Talagang super intense ka kay Lord sa prayer mo, sa devotion mo. Pero dahil lagi mo siyang inaabangan na, halimbawa, ay sige, mamaya na lang. Kasi gusto ko intense. May ginagawa pa ako. Ay, bukas na lang kaya. Para intense. Hiniintay mo yung right time. Why not? Kahit hindi right time, kahit hindi right season, nasa kalagitnaan ka na nagpapaligo ka ng anak mo, naglalaba ka, nagtatrabaho ka, kinakausap mo ang Lord. Amen? Ganun po consistency over intensity. Kung gusto mong manatili on fire, wag lang bumisita sa presence ni Lord, stay connected daily. Dahil sabi sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Last na po, admit your need. Merong mga tao na hindi lumalapit sa Diyos, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil akala nila, okay pa sila. Minsan ito'y mas delikado kaysa sa brokenness. Ang pinakadelikado pala ay yung tinatawag na self-sufficiency. Ito yung kapag iniisip natin, kaya ko pa to, okay lang ako. Face lang to. Busy lang ako. Full naman ako. Ako na may laging nag-church, lagi naman akong umaate ng gawain. Okay na, okay ako. Ano? Lagi mong ayaw aminin na may kailangan ka deep inside. Umaasa ka sa sarili mo, sa lakas mo. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, kagaya ni Jehu, unti-unti na palang lumalamig, namamatay ang apoy mo. At ito po yung natutunan ko. Ayan na, magagalit na kayo sa akin, yes. Ang natutunan ko so far sa aking mga pasyente, honesty, big word natin, next slide, healing starts when honesty starts. Di ba nabanggit ko kanina, ang hirap pong tulungan ng taong ayaw magpatulong. At ang hirap pong pagalingin ng isang pasyente na hindi fully honest. Kasi mamamali po ako ng diagnosis, mamamali ako ng gamot sa kanya. Example na lang po, ito po ay disclaimer. Lahat ng nakakausap kong pasyente, laging confidential, private, for educational purpose lang to. No? Hindi ko papangalanan, hindi ko sasabihin kung taga saan siya. Meron akong recent patient na siya ay talagang high blood. Yan na, sino mga high blood?
Magagalit na yung mga ina-high blood eh. Sana hindi naman kayo high blood. May pang-BP naman po dyan, mamaya kung gusto nyong magpa-check. So yan, hina-high blood, 180/100. Ay di nilagyan ko na. Check. Nilagyan ko na ng gamot sa ilalim ng dila. Abay, nakadalawa na ayaw pang bumaba, 180 pa rin. Tapos sabi ko sa kanya, kayo po ay for emergency na kasi padadaanin na po sa aswero ang inyong gamot. Explain. O para matutunan nyo na rin, pag mataas po ang pressure natin sa ating ugat, yung daloy ng oxygen sa ating mga vital organs, sa utak, sa puso, sa kidney, nababawasan. Kaya di ba hindi nyo namamalayan, wala kang nararamdaman, high blood ka pala, tas biglang stroke ka na, atake ka na sa puso, kidney failure na pala. Amen? Tinuturuan ko po kayo kasi ang prayer ko, dahil talagang nagmula ng March, April, ay mababalitaan mo sa GC ng JA1 Lokban, ang dami nagkakasakit. Hindi naman po sa tayo pinapagalitan ng bawat sa reminder lang po. Dahil sabi nga, prevention is better than cure. I-prevent natin. Kung meron man tayong mga sakit, nararamdaman magpa-check up na. Hindi yung tinitaste pa. Mag-exercise. Kailangan po talaga. Dahil nga, nabanggit ko na po, number 1 na cause ng pagkamatay dito sa Lokban ay atake sa puso. So bakit ko to sinasabi? Yung kasing pasyenteng kong yun ay hindi naging honest sa akin. Nung dumating yung time na sige, for emergency na siya, ayaw niya. After all the explanation, pinaliwanag ko ng complication, sabi ko, apoy nag-aalala sa inyo, sir, baka mamaya matulog ka, tapos biglang dun ka na. Atake, hindi po kita sa tinatakot. Ay di yan, pumirma na lang siya ng waiver dahil nga ayaw niya magpapunta sa ER. Pirma. Ginabukasan, 7:00 ng umaga, biglang tumawag sa akin, emergency. Mag-convulsion na and all. Tsaka sinugod sa hospital. Bakit ko nasabing hindi siya naging honest? May bumulong sa akin. Kasama niya, Dok, hindi po kaya yun ay dahil sa siya'y araw-araw naglalasing, tas bigla pong 4 na araw na tumigil. Hindi kung sinabi niya yun, ay medyo na-gets ko na baka ito'y simptomas ng withdrawal sa alcohol. Diba? Meron pang isa. Para maintindihan niyo itong sinasabi ko. Meron akong pasyente, di ko uli papangalanan po marami naman ako naging pasyente na ganito. Hindi lang to isa. Infection sa ihi. So yan na, ginamot, in-antibiotic. Bumalik after 1 linggo, sabi ko, balik after 1 week, may dala ka uling repeat na ihi. Check ng ihi. Abay, pagkabalik, bakit lalo pang tumaas? Nakailang ulit na ako ng tanong sa kanya about sa kanyang, sorry po, medyo privado po ito, sa kanyang sexual history. Ay talagang ayaw umami nung una. Nung pinalabas ko yung kasama niya, talagang mabusisi kung tinanong kasi suspect siya ko talaga. Dahil bakit? Hindi naman normal masyado sa isang lalaki na may infection sa ihi ng ganun kataas. Madalas sa babae kasi sa babae maikli ang ating daluyan ng ihi. Kumbaga mabilis talaga ma-infection. Pero sa lalaki kasi mahaba eh. So medyo rare siya sa lalaki. So tanong-tanong. And then, in-explain ko sa kanya kung anong pwedeng maging komplikasyon pagka hindi natin to nagamot. Tsaka siya umamin sa akin na ganon, may lumalabas na ganon sa kanyang, kumbaga may tulo siya. O hindi nung naging honest siya, naging tama ang aking gamutan sa kanya. Tinurukan ko lang siya ng antibiotic, etc. Kumbaga ay, pag naging honest ka sa Lord, doon magsisimula ang iyong paggaling. Amen? Pag inadmit mo na, Lord, kailangan kita. Doon mo mamararanasan ng kapunuan ng Lord. Minsan kasi tayong mga Christians, especially matagal ng Christians, you want to be a good testimony. Ayaw mo maging bad testimony, kaya ang pakikita mo, strong ka, bawal ka manghina, no? Bawal ka malungkot. Amen? Tunay naman na tayo dapat ay kailangan good testimony.
No, kailangan mag-glorify ang Lord sa buhay natin. Pero pag-usapang nasa harapan ka na ng presensya ng Lord, nasa paanan ka na ng cross, wala nang pakialaman kung mahina ka, umiiyak ka, malungkot ka, wala kang joy. At the foot of the cross, sa presensya niya, kahit sabihin mo, Lord, pagod na ako, Lord, dry na ako, Lord, ang tigas ng puso ko. Lord, ayoko na po ng naka-autopilot. Lord, kailangan kita. Doon sa presensya niya, hindi ka niya i-judge. Minsan nga, natatakot lang tayo, pero ang totoo, you can come as you are sa presence ng Lord. Amen? So, ano po ba talagang ibig sabihin ng lahat na ito? Hindi ka makakonekta sa source kung ayaw mong aminin na loobat ka na. Hindi ka hihingi ng tubig kung ayaw mong aminin na nauuhaw ka. Di ba sabi sa Bible, isa rin tong kanta, As the deer panteth for... Sige mga senior citizen, alam niyo to. The water of my soul, after thee, you alone are my heart. Desire and I long to worship thee. As the deer panteth, ang deer nauuhaw. Magita yung deer na sinasabi natin sa Lord, Lord, uhaw ako sa iyo. Ang hirap po kasi talagang, ang hirap talagang punuin ng taong sabi niya puno na siya. O sige, pagpalagay natin puno ka na talaga. Pero, don't you want more sa Lord? Sabi nga dito, God cannot fill the person who insists they are already full. Pwede mo sabihin sa Lord, talaga lahat ng mga pinagsabi natin na, Lord, kulang ako. Kailangan ko ng apoy mo. Lord, pagod na ako. Wala na akong passion. Hindi na ako masaya sa work ko. Hindi na ako masaya sa pamilya ko. Pwede mo yung sabihin sa Kanya. Kagaya nga ni David, di ba kanina? Inadmit niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Hindi siya nagkunwaring okay. Humingi siya ng restoration. At the foot of the cross, sa Kanyang presensya, hindi mo kailangang ma-pressure na mag-perform. Hindi mo kailangang ma-pressure na perfect ka. Dahil wala mang perfect, Ang kailangan mo lang ay maging honest. At pag sinabi mo sa Lord, Lord, I need you. I need your fire. Doon kanya pag-aapuyin. Doon mag-start ang revival mo. The moment you admit your need, you make room for His power. Sabi nga sa Matthew 5 verse 3, Blessed are those who recognize they are spiritually helpless. The kingdom of heaven belongs to them. Mas okay pala kung sasabihin natin sa Lord, Lord, I'm helpless. I need you. I need your help. Sabi sa verse, the kingdom of heaven belongs to them. Minsan nagpapanggap na lang tayo na okay. Especially, yun nga, kailangan. Especially, siguro, pag nanay ka, tatay ka, or ikaw yung breadwinner, ikaw yung inaasahan. Nasabi mo na okay ka lang. Pero alam mo, nandyan yung opportunity na daily we connect to God and aminin mo sa Kanya. Yung nararamdaman mo, nararanasan mo. At aminin mo na kailangan mo siya. Kung yung fire mo, yung passion mo, konti na lang, God can restore it. If you feel empty, God can fill you. If you feel lukewarm, God can awaken you again. At kung ikaw man to, may good news po ako sa iyo. Alam mo na to. Jesus did not came to give religion. Diba sinabi ko kanina? Hindi naman dala ng Lord ay reliyon eh. Hindi dala ng Lord ay sistema o routine. He came to give life. A life that is full. So ang challenge sa atin ng Lord, may tanong siya, He is inviting you into a real life. Will you come? God is inviting you. Lalapit ka ba sa Kanya? Minsan nahihiya tayo no?
O mamaya, wala tayong pakalmanan na. Dapat nakapikit ka lang para hindi mo alam yung gagawin ng iyong katabi. Ang tanong ng Lord kasi is, will you come? Kung matagal ka na, naka-autopilot, naka-automatic, routine na, come. Kung ubos ka na, come. Kung gusto mong mag-apoy muli, come. Kung pagod ka na sa routine ng buhay mo, come. If you're ready for fresh passion, fresh joy, fresh surrender, sa ating kakantahin, sana ito'y maging prayer ng puso mo. Alam mo, matagal ka ng pinipilit mo maging okay. You try to read Facebook, self-help books. Tinutulungan mo ang sarili mo kasi nga sufficient ka eh. Pero you know what? Malulubat at malulubat ka. Kailangan mo si Jesus. Amen? So I want you to close your eyes right now. Hindi ko po alam ang estado nyo ngayon. Kung sa tingin mo, full ka naman na, ini-invite ka pa rin ng Lord, lapit anak. Kasi mas kaya ko pang higitan at mas kaya pa kitang punuin. At kung ikaw naman, yung fire mo, yung passion mo, yung love mo, yung joy mo, parang medyo 50 na lang. Kayang punuin niya ng Lord. At kung ikaw naman ay nasa zero na, you feel so helpless. Parang wala na makakatulong sa'yo. I wanna tell you, kaya yang punuin muli ng Lord. Ang kailangan lang, aminin mo, kailangan mo siya sa buhay mo. Admit that you need God. You need His presence every day. You need His new fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burns within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burns within me with your fire. Tinatanong ng Lord, handa ka bang lumapit sa akin, anak? Handa ka bang lumapit? Bibilang ako ng 10 para at least you have at least 10 seconds. Talk to God. Sabihin mo sa Lord, Lord, kailangan kita. Sabihin mo kung ano yung kailangan mo. Lord, kailangan ko ng fresh joy. Kailangan ko po ng fresh na pag-ibig. Lord, kailangan ko po, Panginoon, ng fresh fire. Lord, napapagod na po ako sa ginagawa ko, Lord. Kailangan ng fresh strength. I want to live on fire. Lord, I need your help. Just talk to God. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Sa presensya niya, hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan ma-pressure na maging okay. Just come who you are. Come to Him broken. Come to Him weak. Come to Him sad. He will accept you. Come as who you are. And He is more than ready to fill you, kapatid.
Diyan ang fire ng Lord. Handa na niyang ibaba muli. Handa na niyang ibaba sa pusong ready. Namin ni Lord, I need your fire. I will count 10. And at the count of 10, God is inviting you. Tumayo. At kung gusto mong lumapit sa unahan upang mapag-pray, if you wanna come sa harapan, dahil gusto mong mas mag-receive pa ng apoy sa Lord, at the count of 10, you will come. 10. Prepare your heart. 9, 8, 7, 6, 5, the fresh fire. 4, fresh passion. 3, 2, 1. Your fire burns within me, burns within me. Receive the fire from God. Receive the fire from God. Your fire burns within me, burns within me. Your fire.
so that we receive the fresh fire from God. Ang challenge ng Lord, arise, kapatid. Tumayo ka, arise. Alam ko may mga gagawa pa sa iyong Lord. Ginagawa mo na nga eh. Pero now that you have received the fresh fire, fresh joy, mas matindi pa ang magagawa mo para sa Kanya kaysa dati. Arise. Kapatid, kantayin natin. I-declare natin sa puso natin. Thank you, Jesus. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Kapatid, tayo! Tayo! You have the fresh fire. You have the fresh passion. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. For the very last time. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise. Come on, siladuan mo sa puso mo yung prayer na yan. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Your fire burns within me, burns within me, with your fire. Lord, I pray sa mga natanggap namin na fresh fire, a power to live on fire. Lord, manatili ito sa puso namin. Lord, pray that this will not be just on Sunday. Lord, araw-araw ng buhay namin, pipiliin namin kumonect sa'yo. Dahil Lord, we need you, God. We need you in our lives. We need you, Jesus. Dinideklara ko, Panginoon, sa mga anak mong ito, nasa araw-araw ng buhay nila ay maranasan ka nila. Makatagpo ka nila upang sa lahat ng mga ginagawa nila, trabaho, pag-aaral, pag-aalaga sa kanilang pamilya. Lord, nandun na. May kapayapaan. May joy sa puso nila. At lagi silang excited sa paggagawa mo at gagawin mo pa sa kanilang mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Father. And thank you, Holy Spirit. We give to you all the glory and praise in Jesus' name. Amen. Sabihin mo sa tatlong kapatid, you have the power to live on fire. You have the power to live on fire.